Kasi kamasi at maligayang pagdating sa Revealing Revelation, yung channel ng propesya ng Biblia na tumutugon sa kaibuturan ng mga misteryo ng propesya. Ako si Alan Dubre, and kung may natutunan ka sa mga turong ito, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe. And gayon pa man, magiging napakasaya nito ngayong gabi. Lumalaki ka na sa mga nakaraang video. Lumalago ang pag-unawa mo dyan. Ang mga pagkakaiba sa loob ng mga sinoptikong ebanghelyo ni na Mateo, Marcos at Lucas ay nagpapakita na ang katapusan ng mga araw ay ginagampanan ni Lucas, pagkatapos ay Marcos at pagkatapos ay Mateo. Na ang mga pagkakaiba sa loob ng kanilang mga ebanghelyo hindi lamang sa mga diskurso kundi pati na rin sa kabuuan ng mga ebanghelyo mismo. Ang paraan ng pagkakalahad ng mga ito ang dahilan ng mga pagkakaiba sa loob ng tinatawag ng mga tao na mga kontradiksyon o pananaw na ang mga kwento ay magkakaiba sa isa't isa. May mga dahilan para diyan. At bawat isa sa mga dahilan ay humahantong sa atin sa propesiya. Ang bawat pagkakaiba ay propesya. May dahilan kung bakit may mga bagay na binabanggit sa isang ebanghelyo at hindi sa iba. Yan din ay naghahayag ng propesya. At ngayon, ipapakita namin sa inyo ang isa sa mga nagpapakita ng propesiya. Talagang kamangha-mangha. Gustong-gusto ko ito. Nasa ebanghelyo ito ni Lucas at tinatawag ko itong dalawang espada. Malamang na katulad ng ipapangalan sa turong ito, ngayon panoorin mo ito. Ito ay matatagpuan lamang sa ebanghelyo ni Lucas. Kaya sa Lucas, Kabanata 22, alin? Siya nga pala, kung hindi mo makita, o kung hindi ko nabanggit kung anong kabanata ako, tingnan mo lang sa kanan at malalaman mo agad kung anong kabanata ako. Kaya narito tayo sa Lucas Kabanata 22 at mayroon tayong hindi ka panipaniwala, sa tingin ko ay nakakatawa na kwentong nagaganap dito. Pakinggan ang mangyayari. Nasa Lucas 22 tayo, simula sa talata 35. At sinabi niya sa kanila, nang kayo'y suguin ko na walang supot at sulatan at mga pangyapak, kinulang ba kayo ng anuman? Ano ang sinabi nila? Wala. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ngunit ngayon, ang may supot ay dalhin ito, at gayon din ang kaniyang sulat. At ang walang espada, ito ang susi, ang walang espada, ipagbili niya ang kaniyang damit, at bumili ng isa. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na ang nasusulat ay kinakailangang matupad pa sa akin. At siya'y ibinilang sa mga mananalangsang, sapagkat ang mga bagay na tungkol sa akin ay may katapusan. At sinabi nila, Panginoon, narito, Panginoon, narito, mayroon kaming dalawang espada. At ano ang sagot ng Panginoon? Sinabi niya sa kanila, tama na yan. Kaya nakikipag-usap siya sa isang grupo ng kaniyang mga disipulo. Sinasabi niya na kailangan nilang lahat kumuha ng mga espada. At kung wala sila nito, kailangan nilang ipagbili ang kanilang mga damit para makabili ng espada. Kaya makikita mo parang mararamdaman mo lang, walang description, pero malamang nasa isang maliit na siksikan sila at nagsasabi, may espada ka ba? Wala. Meron ka ba niyan? Hindi. Meron ka ba? Wala ako niyan. Meron ka ba nito? At lumingon sila at parang, Panginoon, dalawa na sila. At sabi niya, sige, ayos na yan. Kailangan mong isipin na nagkakamot lang sila ng ulo. Para saan ba ang lahat ng iyon? Bueno, ang sagot ay talagang propesiya at may dahilan kung bakit ito matatagpuan sa Lucas. Dahil mayroon siyang dalawang espadang ito at gagamitin niya ang mga ito sa katapusan ng mga araw, patungo sa katapusan ng mga tatak at patungo sa katapusan ng mga trompeta. Lumago ang iyong pag-unawa na hindi lang ang ipinapakita ng pagkakaiba sa mga ebanghelyo ang mahalaga, kundi, ang pre-trib, mid-trib at post-trib ay totoo. Ngunit ang katapusan ng mga araw ay panahong tinatawag sa itaas na 50 araw at pagkatapos ay 7 taon ng mga tatak at 7 taon ng mga trompeta. Bakit may dalawang espada? Dahil gagamit siya ng dalawang espada. Ipapakita ko sa iyo kung nasaan ang una. Sa diskurso ni Marcos sa Kabanata 13, makikita natin simula sa talata 24, ngunit ng mga araw na iyon, pagkatapos ng kapighatiang iyon, ang araw ay nagdilim, ang buwan ay hindi magbibigay ng liwanag, ang mga bituin sa langit ay malalaglag, at ang mga kapangyarihan sa langit ay mayayanig. Makikita nila ang anak ng tao na pumaparito sa mga alapaap. Kapag dumating ang anak ng tao sa panahong ito, sinusubaybayan mo ang nakaraang turo, kailan natin malalaman na ito nga, papalapit sa katapusan ng ika-6 na taon. Nandito mismo iyan sa Apokalipsis Kabanata 6.
Sa pahayag Kabanata 6, simula talata 13, ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa gaya ng puno ng igos na nalalaglag ang bungang hilaw pagka ito'y niyayugyog ng malakas na hangin. Ang langit ay nahawi na parang balumbon na inirolyo at bawat bundok at pulo ay naalis sa kinalalagyan. At ang mga hari sa lupa at ang mga dakila at ang mga mayayaman at ang mga pangulong kapitan at ang mga makapangyarihan at ang bawat alipin at ang bawat laya nagtago sa mga yunggib at mga bato sa mga bundok at sinabi sa mga bundok at mga bato, bumagsak kayo sa amin at itago ninyo kami mula sa mukha tungkol sa kaniya na nakaupo sa trono at mula sa puot ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kaniyang puot at sino ang makakatayo? Ito siya napaparating sa pagtatapos ng ika-6 na taon ng seals. Isa ito sa mga espadang iyon. Ito ang unang laban na mararanasan niya ngayon. Panoorin mo ito, nasaan na ang pangalawa? Mateo, Kabanata 24. Nasaan ito? Ito ay sa pagtatapos ng 13 taon ng kapighatian, sa simula ng ika-14 na taon, tungkol sa kapighatian sa pagsisimula ng ika-7 trompeta na siyang simula ng ika-14 na taon ng kapighatian. Pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw at hindi magbibigay ng liwanag ang buwan at malalaglag ang mga bituin sa langit at mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. At kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagayoy magtataghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Natatandaan mo ba ito? Hindi ba't ang salitang in, ito ang salitang on, ha? Kung titingnan mo sa Strongs, ito talaga ang sikat. Kaya ano ito? Ito siya napaparating na ilang talampakan sa bundok ng mga olibo at ito ang kaniyang pangalawang labanan at ang kaniyang panghuli. Panoorin ito. Kung pupunta tayo sa pahayag Kabanata 11, saan natin ito makikita? Sa bersikulo 15, humihip ang ika-7 anghel, may malalakas tinig sa langit na nagsasabi, ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kaniyang Kristo at siya'y maghahari magpakailanman. At ang 24 na matatanda na nakaupo sa kani-kanilang mga luklukan sa harapan ng Diyos ay nagpatirapa at sumamba sa Diyos na nangagsasabi, nagpapasalamat kami sa iyo, O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ikaw ngayon, na ikaw noon, na ikaw ay darating, sapagkat kinuha mo ang iyong dakilang kapangyarihan at naghari ka, at ang mga bansa ay nagalit at dumating na ang iyong puot. Nakikita mo yan, ngayon ay nasa iyo na ang puot ng Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapag dumating si Kristo at panahon na para sa kanyang kaharian, panoorin ito. Hayaan mong patunayan ko ito sa ibang lugar para sa iyo. Sa Lumang Tipan, dito sa Zacarias Kabanata 14, alam na alam ito ng karamihan, pero may nakaligtaan silang mahalagang bahagi. Diba? Ito ang araw ng Panginoon. Alam ng lahat. Sa bersikulo 4 sinasabi nito, at ang kaniyang mga paa ay tatayo sa araw na yaon sa bundok ng mga olibo. At alam naman natin na magkakawatak-watak yan, di ba? Mabibiyak ito sa gitna nito mula sa silangan patungong kanluran. Alam ng lahat ang tungkol sa banal na kasulatang ito, pero gusto mo bang makakita ng isang bagay na inuuna? Basahin ang bersikulo 3. Kung magkagayoy lalabas ang Panginoon at makikipaglaban sa mga bansang iyon. Okay? Anong laban ito? Ito mismo ang nandito. Ito ang ika-7 trompeta, nasa ika-14 na taon na iyon. Ito ay noong siya ay dumating sa simula ng ika-14 na taon ng kapighatian dito mismo sa diskurso ni Mateo. Ngayon, pakinggan mo ang sinasabi nito, kung magkagayoy lalabas ang Panginoon at makikipaglaban sa mga bansang iyon, makinig kayong mabuti, gaya noong siya'y nakipaglaban sa araw ng labanan. Kumusta? Kailan siya lumaban sa araw ng labanan? Na mayroon pa siyang isa na gagawin niya laban sa lahat ng mga bansa? At magiging katulad ito ng isa noong siya'y nakipaglaban sa araw ng labanan? Kita mo, ngayon ay alam mo na ang sagot diyan. Ito ang una. Sa pagtatapos ng ika-6 na taon, nagsimula ang ika-7 taon ng mga tatak, at ito ang panahon kung kailan siya bumaba sa bundok ng mga olibo at minsanan niya silang winasak na sumalot sa lahat ng kanyang mga tao at iyon ang pangwakas na pagkawasak. Hanggang siyempre sa katapusan ng paghahari ng milenyo. Ngayon panoorin mo ito. Mas palalimin pa natin ng kaunti. Ano ang nasa katapusan ng ika-6 na taon ng mga seal?
Ito ay Ezekiel 30. Ito ang labanan sa Ezekiel 30, ang labanan ni Gog. Yan ang Ezekiel 30. Panoorin ito. Gusto po bang makita kung saan pa ito konektado? Ito ay Daniel Kabanata 2. Kita nyo, sa mga huling araw, meron tayong larawan ng ano? Ang larawan ng halimaw, tama ba? Ang gintong imahe ng halimaw, tama ba? Ito ang ulo na ginto. Ang dibdib at mga braso ay pilak. Ang tiyan at mga hita ay tanso. Ang mga binti ay bakal. At ang kaniyang mga paa ay bahaging bakal at bahaging luwad. At ano ang mayroon ng mga paa? Ang mga paa ay may 10 daliri sa paa. At saka ano ang nangyari? Dumating ang bato. Sinaman ng bato ang imahen at naging isang malaking bundok. Ito ay kung kailan darating ang Panginoon sa pagtatapos ng ika-6 na taon ng mga tatak at sinisira ang halimaw. At ano? Ang 10 pa. Ano ang larawan ng 10 pa? Bueno, mapapansin mo agad na kapag dumating siya bilang ang batong sumira sa halimaw at 10 daliri ng paa, ito ay magiging isang malaking bundok. Malinaw na hindi siya iyon pababa ng ilang talampakan sa bundok ng mga olibo. Siya ay paparating na may dalang isang malaking bundok. Iyon ay dahil sa panahon ng kalagitnaan ng tribo, pagkatapos niyang lipulin ang kaaway dito, dadalhin niya ang napakaraming tao. Patungo sa paraiso gaya ng mababasa natin sa 2 Korinto, Kabanata 12, na siyang dakilang pag-agaw sa kalahating tao sa kalagitnaan ng tribo. Ngayon, nasa na itong pagpuksa sa halimaw? At ang 10 daliri sa paa? Sa Pahayag or Kabanata 7, sinasabi nito, simula sa talata 12. At ang 10 sungay, kaya tulad ng 10 sungay sa larawan sa dulo, mayroon din itong 10 sungay. 10 daliri ng paa sa Daniel, 10 sungay sa Pahayag, sinasabi sa bersikulo 12. Ang 10 sungay iyong nakita ay 10 hari, hindi pa nakatanggap ng kaharian, tumatanggap ng kapangyarihan bilang mga hari. 1 oras kasama ang halimaw. May iisang kaisipan, ibibigay nila ang kanilang kapangyarihan at lakas sa halimaw, makikipagdigma laban sa kordero at sila'y tatalunin ng kordero. Sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari, at silang mga kasama niya ay mga tinawag, mga pinili, at mga tapat. Pansinin ang nakasaad, isa lamang malaking titik na L at isang malaking titik na K. Dito siya sumisira, ano? Ang halimaw at ang 10 daliri ng paa, o sa kasong ito, ang halimaw at ang 10 sungay. Ito ay nasa dulo ng mga selyo. Okay? Ang katapusan ng ika-6 na taon hanggang sa simula ng ika-7 taon ng mga seal. Yan ang nakikita natin dito. Kaya nasaan ang pangalawang labanan? Panoorin ito. Sa Pahayag, Kabanata 11, bersikulo 11, at nakita kong bumukas ang langit at narito ang isang puting kabayo at ang nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katuwiran, siya'y humahatol at nakikipagdigma. Kanyang mga mata ay parang ningas ng apoy. Sa ulo niya ay maraming korona, may pangalang walang nakakaalam kundi siya lamang. Nararamtan ng damit na winisikan ng dugo, ang pangalan niya'y ang salita ng Diyos. Mga hukbong nasa langit sumusunod sa kanya, nakasakay sa puting kabayo, nararamtan ng pinong lino, maputi at malinis. At mula sa kaniyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na tabak, iyon ang pangalawang tabak, iyon. Gamit ito sasaktan niya ang mga bansa tulad ng Zacarias 14 at pamamahalaan niya sila gamit ang tungkod na bakal. At niyapakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan at puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, pakinggan mo ito. At meron siyang pangalang nakasulat sa kaniyang damit at sa kaniyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa pagkakataong ito, puro malalaking titik na lang. Nakikita mo ba ang nangyayari? May dalawang labanan, kaya alam mo na. Pagkatapos, ang halimaw at ang bulaang propeta sa labanang ito ay hinuli ng buhay at itinapon sa lawa ng apoy. At maaari sabihin mo, paano ito nga ba nangyaring bumalik na ang halimaw? Nasa Pahayag 17, versikulo 8. Ang halimaw na nakita mo ay magiging ikalawang kalahati ng mga tatak hanggang patayin ng Panginoon at 10 haring lalaban sa kanya. Wala siya sa unang kalahati ng mga trompeta habang muling itinatayo ang lansangan ng lungsod at templo. At pagkatapos ay sinasabi nito, at aahon mula sa kalaliman at patungo sa kapahamakan. Kaya ang mangyayari ay kapag si Satanas ay itinapon pababa at ang binuksan ng hukay, ang halimaw na itinapon sa hukay,
Matapos matalo ng Panginoon sa dulo ng mga tatak, patungo sa dulo ng mga tatak, ay ano na ngayon? Aahon mula sa kalaliman at makikipagdigma laban sa kanila at dadaigin sila. Ito ay magaganap sa ikalawang kalahati ng mga trompeta hanggang sa ang Panginoon ay bumababa sa bundok ng mga olibo, dala ang huling pangalawang espada. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ng Diyos ang inyong mga pamilya.